Eto na siya, kaya naman sa mga nag-aantay dyan. At syempre, ang ating first honor na si Sarah. Eto na ang ating first honor, syempre, na eyewitness. Miss Kathy Binag. Hello, madam. How are you? Hello. Ayan. Ang ganda ng kalindog natin today. Wala nga tulog. Okay. Kumusta ka na, Miss Kathy? Supposedly, mag-usap tayo nung kahapon. Kasi lang, na-busy ako. Kumusta ka na? How's everything with you? Very good. Alam mo yon na parang ang daming naghahatid ng mensahe sa akin. Magagandang mensahe. Rather than mga pangit. May pangit din. Pero delete, block, and deadma. Diba? That's Ganun lang. Yeah. So, alam mo, this is your third interview here with Maharlika Bonjakera. So, nung last time, kinausap kita kung meron ka bang mga death threats na natatanggap. So, ngayon, for the third time around, meron ka bang, although may nagsabi sa akin na ikaw ay ipatutumba ni Tambahudas, based sa source ko, na ito daw, I don't know kung napanood mo yung yung vlog ko, pero ito yung babaeng sexy star, or not really star, basta sexy siya, at di naman sumikat. So, according to my source, ay naikwento niya sa certain Corina, I'm not sure kung ito yung newscaster, na ikaw daw ay ipapatumba o ipapagurbor. So, narinig mo ba sa vlog ko or it's your first time? Narinig ko. Okay. And di ba naging busy nga tayo pareho? So, parang, may idea ako. Oh, yeah? Oh, may idea. Nakarating sa'yo? Nakarating sa akin. Kasi nung may nanonood sa'yo, syempre, may mga common friends. Kasi yung girl na yun, hindi ko naman talaga close eh. Alam mo yon. So, parang sabi ko, well, may gano'n naman talaga siyang ugali. Yung parang feeling close with everyone. Tsaka, may reputation din siyang, talagang yung mga taong walang ginagawang masama sa kanya. I think, parang because, may insecurity siya and everything sa buhay. So, hindi niya gustong pag may kaibigan siya medyo mas okay, mas rather siraan niya or, gagawa niya ng story. Kasi so, wala may problema nun eh. So kilala mo tong tinutukoy ko? Yeah, kasi may nagsabi na sa akin. Kasi very vocal naman siya na kinakalat niya. Very vocal siya, apparently. Pero hindi ikaw, pero ikaw personally, kasi ito ay information coming from my source, no? So ikaw personally, naniniwala ka ba na pwede kang igurgurin ni Tambahudas? You know what I mean? Di ba kung sino si Tambahudas? Yeah. Based on the statement, based on that statement coming from that sexy, lady or sexy star, lady. Yeah. Okay, coming din sa informante. Kung meron ka bang porsyento na naniniwala ka na posibleng gawin sa'yo to ng gobyerno? Alam mo, hindi ko masabi. To be honest. Okay. But possible, why not? Diba? Gusto nga nila, lalo na kapag tumindi na talaga yung laban natin. Diba? Pero I think they're super confident. Siyempre, alam mo, pag nagda-drugs, di ba, feeling nga yan, untouchable. Alam mo, yan, kasi yung pag nagpupulburon ka, no, talagang feeling nila nasa alapaap ka. So, yes, it's possible kasi, pag mga ganyang threats, hindi mo dapat yan ibaliwala. True. Kasi, let's say, for example, kung nasa let's say, kunyari, sa aeroplano ka, pag may nagsigaw lang na, may ganito, di ba? May joke ba, di ba? Tinitake it seriously yan ng mga authorities. Even kapag nag-cruise ka, pag sinabing, tatalon ako sa dagat, tinitake seriously yan. Hindi yan, tsaka hindi yan allowed yung mga joke-joke na yan. And with this issue, galing sa ating informante, alam mo naman na reliable yung ating mga sources. So I'm worried about you and I hope you take care. You'll take care of your alindog. Yeah. Alam mo naman. So, hindi ka na lang nag-iisa ngayon sa death threat. Ako marami yan. Diba? And there's Attorney Vic, Harry Roque. So, it is kay Harry, bago-bago to. Kakasasabi ko lang. So, actually, yung ganyang may death threat, baka nakakaganda yung death threat. Oo naman. Kasi, gusto mo lang i-lighten up yung usapan natin. Baka nakakaganda yung may death threats, right? Oo. Alam mo, guided naman tayo ng Diyos eh.
di ba sabi nga ang demonyo, ang devil kasi, pag gumalaw sila, ang unang gagawin sa'yo, super confident sila, papakita nila na parang, I'm untouchable, I'm powerful, nobody can defeat me. Yung very, very sila, deceiving and very arrogant, di ba? Yeah. So that's how they are. But always remember, lahat yan may katapusan. Mali mo bukas, mali mo mamaya. I hope. Diba? Pero ano yung reaction ng anak mo, especially your eldest daughter, na I know she's really supportive, sa'yo. Ano yung reaction ng mga kids mo nung nalaman nila to? Wala. Parang, syempre, mommy will pray for you. Sabi ko, thank you. Diba, of course, like, sabi ko nga sa'yo diba, parang hindi ko talaga maintindihan saan nanggagaling yung lakas ng loob. Kaya nga, palagi ko sinasabi sa divine intervention, like, sabi ko, Lord, whatever it is, thy will be done. Parang kung ano yung plano mo sa akin, sa'yo na to. Alam mo yon, when I surrender my life to you, yan na yon. Kung ano yung plano mo, ikaw nang bahala. Diba? So, nice. Parang ikaw, sabi mo nga, kanina I watch you. Sabi mo, I'm ready to die. Sabi ko ako din. Diba? Parang, kasi hindi naman tayo lalabas ng ganito kung hindi, diba? Parang hindi naman tayo tanga, nalalantad, tapos, diba, parang isinalang mo na yung buhay mo. Hindi naman joke yung mga kinakalaban mo, diba? Yeah. Pero ako, always, sabi ko nga, kaya nila maglabas ng kasinungalingan o papasinungalingan nila yung mga sinasabi ko. Pero, alam mo yon, ang Diyos tanging totoong nakakaalam ng katotohanan. And alam nila yun sa puso't isipan nila. Dinideny lang nila. Mm-hmm. So, well, I don't know kung natanong ko na to sa'yo, pero ikaw ba nung nag-decide ka na lumabas and to tell your truth, yung mga na-witness mo, as in you are really an eyewitness, inisip mo ba na after mo magpa-interview, that's it? O nakikita mo na yung laban mo, you just started sa fight na yon at tuloy-tuloy? Well, syempre, when I started it, I'm sure. Yung unang, alam ko na agad, ang sinay ko na yung sarili ko talaga, babanatan ako. Ng mga trolls, ng basher, and I'm ready. Parang sa akin, parang, sige, yun nga, like what I said, parang, okay, Lord, kung gusto mo to, eto na, okay, gabayan mo ako. Like, give me wisdom, discernment, and everything. So, that is why, ever since lumabas ako sa'yo, hindi ako basta nagpapa-interview kung kani-kanino lang, di ba? Kasi, syempre, I want talaga na, alam mo yung totoo, yung kanilang intention, yung totoo talaga yung kanilang hangarin, hindi dahil like may personal na interest or like yung pinaglalaban totoo. Kasi sabi ko nga, hindi ako politically motivated, di naman ako politician, yung vengeful, Diyos ko naman, di ba, ngayon pa ba ako magre-revenge? Parang, ang naman, di ba? Tapos, nagka-jowa ako, di ba? Yeah. Alam mo yun, then, isasalang ko ba yung sarili ko dito, in public, di ba? Yes. Yung parang, yung papayag ako. You have your family, your kids, diba? Isasalang. At saka, go ahead. Parang ipapahiya ko ba yung sarili ko, i-risk ko ba yung buhay ko, i-risk ko ba na insultuhin ako, and payapayin ako ng mga tao, gawan ako ng kwento. Alam mo yun, parang hindi naman ako tanga, di ba? Parang hindi, alam ko naman na gagawin. Nakakatawa, yung madalas pang tumitira sa akin, titingnan mo yung itsura, at saka alam mo na motivated by money. Makikita mo naman the way they see things and say things. Yeah. Yeah, well, with your circle, naman Kayla, sa iyong community na ginagalawan, talagang you are well connected with celebrities, business persons. So, may mga nag-attempt ba or nagpadating ng mensahe sa'yo na connected dito kila Voltes 5, kay sa yung ex, o kila Marcos Jr.? Meron naman, pero alam mo, hindi ako pinigilan. Ang sinabi lang nila kasi grabe naman talaga yung ginawa sa'yo. It's you, basta mag-ingat ka lang. Are you okay? Chine-check ako. Tapos, ganun din, ang tanong din nila sa akin, may nag-reach out ba sa'yo? Sabi ko, walang mag-reach out sa akin. Sigurado ako din. I mean, nag-reach out to stop you in, doing this, more interviews, more revelations. Well, yun nga, sabi ko sa'yo, parang, in a way, a little bit, pero parang, nung sinabi ko na, I'm just telling my story for people, yung mamamayang Pilipino, malaman nila na may talagang yung nangyayari ngayon is like a bully, bratty way of like, yung mayayaman na brat na bully.
na may bisyo. Gawain nila yan eh. Then sabi ko, gusto ko lang makita nila na, I've seen it. And nakikita ko yun how they handle things. Okay. So, yun. So, parang sabi, tas after nun, sabihin nila, well, you're our friend, we're just, nag-concern lang kami sa'yo. But, of course, parang alam din namin yung nangyari sa'yo, tsaka ginawa sa'yo, ikaw yan. Sabi ko, oo, pag-pray niya na lang ako. Sabi ko, pag nategi ako, basta alam ko, na may maganda akong nagawa. That's true. Hindi ka naman basta-basta matitegi. Kasi titigi. Tayo ang titegi. Tayo ang bubugor sa kanila sa awa ng Diyos. Matitegi na yan. Malapit na. Matitegi na yung mga bangag. One thing na mawala na sila lahat ng power and money. Alam mo, Miss Cathy, one thing I like you, kasi nakikita ko yung sarili ko saka sa'yo. Sabi ng talaga nakasmile pa tayo. Ganun talaga dapat ang mga palaban. So, fast forward na ako. Kahapon, nagkaroon ng quad hearing kung saan pinag-uusapan nila doon yung patungkol sa problema natin sa Pilipinas, patungkol sa pogo, sa pulburon, iba't ibang klaseng pulburon o illegal na asin. So, na-vlog ko nga kanina na yung kanilang, ang tawag ko ngayon is, hearsay witness. Kasi dinadrag o ini-implicate ang mga pangalan, particularly ang first family, na doon sa hearing na yon talagang naipaliwanag ko nga kanina na hindi nagko-corroborate o nagmamatch yung mga, hindi nagkakasunod yung mga thoughts na itong hinugot na witness o the star witness laban nga sa mga pamilyang Duterte. Kasi I know that for a fact, maybe you have more knowledge than me, na talagang gusto nilang itumba or sirain, gurgurin ang pamilyang Duterte. So, my question is, binigyan ng limelight ng mainstream media etong si hearsay witness. And the issue there is about pulburon. Whether maliit na sachet ng pulburon or malaki o tunito-nilada, the issue is pulburon. So, hinugot nila sa preso itong taong ito para mag-witness laban dito sa mag-hearsay witness laban kay Congressman Pulong Duterte sa asawa ni Inday Sara, and obviously that was the intention para tirahin. And there you are, there's a Cathy Binag telling to the whole world na na-witness mo, hindi hearsay witness, but na eyewitness na inabutan ka mismo ni Liza Araneta Marcos ng pulburon o inalok ka niya pero tumanggi ka. At sa maraming pagkakataon, nakita mo, doon sa mga nakarang interview natin, itong mismong presidente ng Pilipinas na sumisinghot ng pulburon at minsan naiwanan pa yung residue dito. So ano yung naramdaman mo na ni isang, mayroon namang media na nag-ano sa'yo, the New Times, Semanay and other media na hindi naman ganun katulad ng engagement nitong mga malalaking companies nito. So anong naramdaman mo na ikaw, ang usapin, pareho lang nagkukwento ka about sa first family, now the sitting president, pero dinedma ka ng media at ito binigyan nito ng limelight. Ay, naramdaman mo nun? Kitang-kita mo na wala na talagang integrity yung government, yung mga mainstream media natin na I thought yun magtatanggol sa mamamayang Pilipino. Like, there's so much crime happening right now, pero mas binibigyan nila ng chance. Like, sabi ko nga, di ba, anong tawag nila sa akin? Ano ba yung paninira nila sa akin? Kabit, babae ni ganito, babae ni ganyan, may, Di ba, parang mas binigyan nyo pa ng limelight yung yung hindi siya convicted, di ba, na nagnakaw. Convicted by life imprisonment? Oo, tapos parang binigyan nyo ng chance yon na ako abuse, ang tawag dito, may totoong kwento ko. Then, I'm trying to tell you guys that this is just a start. If you will not, parang tinotolerate nyo, kahit kayo mangyayari sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Alam mo yon, umpisa lang to, ginagamit lang kayo lahat. Ginagamit lang kayo lahat, and kung di kayo maninindigan, domino effect yan. Alam mo yon. So, parang sabi ko, anong merong, what kind of government
we have. Tapos parang nakita mo talaga yung dictatorship, andyan na. It's like, lantaran mo nang nakikita na, sabi ko nga ano bang problema nila? Di ba parang dahil Duterte, ang feeling nila na magiging next president? Hindi nga. Diba? Yeah. Ang pinag-uusapan natin dito, yung corruption nila, bakit sila nagagawa mag-corrupt? Kasi nga mga addict, diba? Yes. Kasi user nga, diba? Kasi hindi na nga yung presidente natin nagpapatakbo ng gobyernong to. Kasi nga mga corrupt yung mga kasama niya. Diba? Obvious naman look at that, what happened to health, yung natin, PhilHealth natin, diba? Nag-iiyakan na nga yung mga doktor. Diba? Kasi nga, nagdodroga. Kaya nila yun. Kasi they need more money. You know, you're greedy You're super greedy with everything. Ano ba yung unang ginawa nung napaupo? Diba? They want to, para pahabain yung kanilang term. Second to that, pinaayos agad yung Goldenberg. Party agad. Yeah. Diba? Party agad. I'll talk about party later, ano? But, sabi mo nga kanina, mas pinakinggan pa yung convicted felon, okay, kumpara sa'yo na isang abuse. Well, I'll talk about that, abuse. When you say abuse, gusto kong i-touch yung paano ka ba inabuso ng grupo ng mga Voltes 5 at ng ex mo. Kasi hindi pa natin masyado na i-highlight na sa taong bayan. So, paano ka inabuso ng grupong ito, ng grupo ng mga bangag? I was disrespected. I was like, tinawag ako ng mga bastos na salita. Ginawan ako ng mga story. Imagine, puro lalaki to ha. Tapos nag-iisa akong babae. Then, alam mo yun, parang pinagkaisahan ako. Like, nung naghiwalay kami, syempre ako, wala ako sa isip. Diba? Parang, gulong-gulo yung utak ko. Imagine, 10 years kayo nagsama. Tapos, diba, sabi ko nga sa'yo, parang, yung I thought yung mga kasi wala ako talagang friends. Kasi nga, hindi ako pwedeng magka-friends. Inaaway niya talaga. Parang kailangan yung mga nagiging kaibigan ko, pili niya. So, iniwasan controlled niya. Controlled niya. Diktador. Oo. So, ako naman, parang wala nang gulo. Parang ako naman, buti na yung mga kaibigan ko, nakakaintindi sila. And syempre, yun na tinatawag na good friends and educated friend. You don't tolerate, diba, bad things na, diba? So, ako yung miwas, nagpaalam ko sa mga friends ko, ganyan. Naintindihan naman nila. Kasi sabi na, ikaw naman, naman, we will support you, nagmamahal ka, gano'n. Anyway, so, nung naiwalay kami, I really asked, like, around, kausapin siya, tigilan na ako, pinapasundan nila ako, parang yung kotse ko, pinaflat nila, ginugurger nila ako, tapos lahat ng friend ko, hindi naman niya friend. Like, yung mga kasama niya, nakikita mo dyan. Ako naman nagpakilala sa kanya. Ngayon, kasama niya na lahat. Alam mo talaga na user-friendly. Pag nakita mo, may kasama siya dyan, ako nagpakilala niyan. And these people witness how abusive he is to me. Okay. Because may nangyari sa amin sa Palawan din, sa isang resort. Birthday namin, triple celebration ng birthday namin. My daughter was there. Lasing lang siya, nanuntok siya ng isang DJ, yung ganyan. Tapos, ang daming witness doon. Tapos, I tried to fix it. Tapos, nasa room na ako, naligo na ako, tapos umaakit siya, sinisigawan niya ako na asan ka? Putang ina ka. Ganyan, sorry. Sorry. That's okay. Putang ina mo, asan ka? Putang ina ka, wala kang pakialam sa akin. And ang dami namin doon. Then, everybody was shocked na, oh my God, parang ganito. So, then yung daughter ko was there. Nagkaroon siya na-shock siya kasi hindi sa family. Traumatic experience. Hindi, bawal magmura. You get me? Parang bawal magmura. So, parang na-witness niya. She was really crying that time. Then, tapos yun, naghiwalay nga kami, tapos sumalapit ako, even may mga friends kaming lawyer na I thought na, di ba, pagtanggol ka. Mas matatanda na sila sa akin. Hello, tingnan mo, 25 years gap namin. So, I was thinking na, di ba parang a-advisean siya ng mga tao na, uy, Tony Boy, tama na, mag-separate na lang kayo ng tahimik kasi you've been together for 10 years. Okay. Ako kasi simula naghiwalay kami, binanatan na ako ng binanatan Ako, at first, nagalit ako. Ang sinabi ko lang sa ko, walang hiya ka, ganyan, ba't mo binubuli? Pati mga nanay ko, grabe niya murahin, anak ko, yung ganon. Tapos, this group,
hindi ko nga, yun nga sinasabi ko, even in my interview, yung sinabi ko na, hindi ko alam galit sila sa akin. Tapos salamat ko nga kasi nga sisiraan ako ni Anton Lagdameo na ako yung naging cause ba't sila nag-away mag-ama. Tapos parang tawag sa that bitch, that whore, you know, they're calling me name. And gusto ko nga sabihin, so sabi yung bitch and whore, kayo nga marami kayong bitches and whores. Ano, dami yung babae. Ano ba yun? At itong, ang pinag-uusapan natin, sorry to interrupt you, at itong binanggit mo na si Anton Lagdameo is really part of the government now and they're making a lot of money. Di ba? At ito ay polboroni. Kasi napakamahalaga ng isang eyewitness dahil nung I think yung na-highlight natin ang gusto na si Marcos Jr. at yung ex-partner ay talagang sumisingot ng pulburon. At also itong si Lagdameo, di ba? Ang tanong ko kasi yun sa'yo noon, I don't know kung tama, na ilang beses mo nakita na si Marcos ay nakasama, nag-jamming, nagpupulburon. So mga sinasabi mga more than 5 times or more than 5 times. Si Lagdameo, kasi nga pamangkin siya ng ex-partner mo. Si Anton Lagdameo, na Special Assistant to the President, and making money, through taxpayers, na sinasabi mo din na nakita mo na nagpupulburon. Si Anton Lagdameo, mas madalas mo bang nakikitang nagpupulburon? Oo naman, kasi kasama nila yun. Alam mo kasi, pag nagpupulburon sila, they go to CR, or pag nasa bahay, andyan lang, parang harapan lang sila. Hindi ko man sila nakikita ng face-to-face. Yun nga yung sinasabi ko, even kay BBM, hindi ko siya nakikita ng face-to-face. Pero nakikita ko, nandyan, sa side mo, andun sa isang area, alam mo yon. Then, at tumisingot at nakikita mo yung mga residue pa. Saka, they don't care eh. They don't really care. Tapos, talaga, syempre, they feel comfortable kasi they feel safe. Diba? They feel safe. They can take, like, ang feeling nila, nasa territory nila eh. Alam mo yung ganun. Kasi they know each other. Kasi yun yung, kumbaga part of their system. Parte na ng buhay nila since bata pa sila, di ba? And alam mo, it's an open book. Everybody knows about it. Like, in the society, sa gaming, everybody knows about it. They're not ashamed about it. Like, wala nga pakialam, sabi ko sa'yo. Everybody knows about it. Mamatay na mga anak ko, alam lahat yan ng mga taong kakilala nila. And definitely, alam ito ng mga huwad, members of the committee, yung huwad is really huwad. Dahil nga, sabi ko nga mga kababayan, ano ba ang issue dito sa huwad committee na pinag-uusapan nila? Para ma-resolba kung sino-sino ang mga sangkot sa pulburon o sa illegal na asin. You know what I mean, di ba? So, okay. Hindi ko sa kinakampihan ang mga Duterte. Okay? Kaya nga, I challenge them, all of them, una dito sa ating panawagan na mag-hair follicle test. Kaya nga, Cathy, di ba, tama ba na kung talagang itong hearsay witness nila na hinugot mula sa kulungan at pangalanan, okay, itong sila Pulong Duterte at sa Manscarpio, na sinabi daw sa kanya, okay, na mag-ingat ka dyan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mga yan kasi magugurbur ka. Okay? So, di ba, ang layunin nitong Quad Committee na to para ma-resolve ang problema natin sa bayan ng pulburon o illegal na asin. Pero bakit nga uli, ayaw kang ipatawag? Kung gusto nilang talagang puruhan ang mga Duterte, dapat pupuruhan din nila ang current, ang sitting president. Kasi, that's true. Kung tutuusin, hindi na threat ang ipagpalagay na natin na kunyari, totoo yung kasinungalingan ng hearsay witness, right? Mag-agree ka sa akin. Sige, nangyari yun, then let them panagutin sila. Pero ang pinaka-importante ngayon, si Martin Araneta, okay, na kapatid ni Zatanas, na napangalanan yan ng NSC, I don't know if you're familiar about that, ni Clarita Carlos nung siya ay nakaupo pa sa National Security Council, then, ito, statement mo, ayaw nila ipatawag. So, they're really selected, di ba? This is a double standard government and leadership. And I'm so glad na magkakaroon ng eleksyon. Alam niyo yun, na
magkakaroon ng bagong botohan. So, at least nakikita ng tao. Sabi ko nga sa'yo, may way ang Diyos para ipakita kung ano yung dapat. So, kung ngayon, akala nila nakakalusot sila sa ginagawa nila, eto rin yun. Parang, okay, feeling nyo walang magagawa yung mamamayang Pilipino. Paano kung sa eleksyon, yung mga mamamayang Pilipino mas matalino na? Mababayaran nyo pero hindi kayo bobotohin. Alam mo yung ganon, diba? So, yung una to. Second to that, parang I don't get it talaga na andyan na lahat eh. Alam mo yung PIDEA leaks, nandyan very close to them. Eto kami, very close kami sa mga yan. Pero yung Congress, walang ginagawa, yung Senate, diba, parang, I don't know what's happening with you guys. Parang, magkano po ba? Magkano bang sungal-ngal sa mga belts? Parang, I'm sorry but I'm not sorry. Kasi, nandiyan na lahat. Kasi dapat, diba, yung witness na to, may criminal case. Diba? Tapos, hindi lang siya criminal case. Convicted niya, nakakulong nga life sentence. Ayun, may convicted na life sentence. Mali mo naman, tinrep yung pamilya kasi ginawa rin sa akin yun. Matapang lang ako na sabi ko, subukan mo lang, sabi ko sa kanya. May gawin kayo sa pamilya ko, domino effect din yan. Lahat kayo, papangalanan ko. Sabi ko gano'n. Kasi alam ko yan na sama-sama kayo na pinagkakaisahan nyo. Kung nagpa-party, kagabi nga nandun nga daw sa Forbes ang dami daw nila. So, nag-celebrate sila doon. Nag-celebrate sila. Pupunta tayo dun sa party. Ayaw ko lang mawala yung thought ko doon sa sinabi mo. Nang sinabi mo, gusto ko lang i-correct doon sa sana malay mo maging matalino na yung mga tao during the election, paparating na election. Pero, Cathy, alam mo ba, strong car ni Lisa Marcos ang election 2022. Okay? Nasa affidavit ka niya ito, ni Glenn Chong. Kaya hindi ako mag-a-agree sa'yo dyan. Kahit anong bobotohin ng taong bayan, pinakialaman nila yan. That's my point. Then number 2, yung baka may threat dito sa taong ito. Well, yung kaninyang, ang ginawa, si Guban, Jimmy Guban. Okay? So, well, during 2018, nung siya ay na-contempt at, nilitis siya, yung kanyang kaso, sinabi niya nga, doon sa kanyang, kahapon, na siya ay tinrep daw ng kanyang, kikidnapin yung kanyang anak. Sabi ko nga, kung meron mang kidnap, mastermind sa kidnapping, si Lisa yun, hindi ang mga Duterte. Okay? Then also, niretract niya yung kanyang statement nga, niretract ni Jimmy Guban yung statement, maari doon ka tatama. Okay? Na may threat siya, o may kapalit, sabi ko nga kanina, may threat, hinugot siya sa preso, na sige, hugutin ka namin, idiin mo lang yung mga Duterte, and later on, we will, pakawalan ka namin through clemency. Or, di ba? So, I mean, nakakagalit kasi obviously talagang protected itong si Guban, dahil sabi ko nga kanina parang nag-privilege speech siya. So okay, back tayo dun sa party. So nakarating din sa akin yun baka nagsiselebrate sila habang nag-hearing dun sa Kwan hearing. Ano nangyari dun sa party sa Nara? Sabi ko nga sa'yo, Brad and Bully, diba? Yung thinking ng addict. Yung addict kasi ganyan feeling nila na parang good luck, diba? Parang gawin nyo na lahat. I-feel nyo na lahat now. Sabi ko, pero alam mo yan, nandyan Alam mo yan, malapit na kayo. So ano sabi ng informant mo na ang nakarating din sa akin na ang haba-haba ng pila ng kotse doon sa Canara Street ng time ng hearing. Ano ba nakarating sa'yo? Ganun din sa akin. May party po dito. Ganyan. Sabi ko talaga. Sabi ko, sige, enjoy nila yan. Kasi alam mo, pag ine-enjoy mo, yung sineselebrate mo may pulboron party, no? Oh, for sure. Hello. Lagi may buffet. May buffet. Diba? Oo naman. Kasi, way of life na yan. Sabi ko nga, mali mo rin, kaya pinapatagal, kaya hindi sila takot sila sa hair follicle. They're trying everything to detox. Naghanap sila ng weight. Alam mo yon, parang then after, biglang, okay, ready na kami. So sabi mo nga sa nakaraang interview mo, yung tama ba yung iyong kasabihan na yung puno? Pag matanda na at nakabaluktot, mahirap na kung ituwid.
Kaya nga, with that kasabihan, I don't think na makakapag-detox pa sila. Di ba? Kasi hindi na, matigas na yung puno eh. Kasi kung gusto nilang magbago, dapat before the presidency, di ba? So I think during that time, nung nagpa-party sila habang naghihiring ang mga hunghang doon sa Bacolor, Pampanga, talagang naglalatag sila ng buffet. At yes, so walang kwenta talaga yung sistema ng government natin kasi napakalaking tao na sinabi mo na mga na-reveal mo na yung si Altenco, Pagcor, na-meet mo ba by the way? Ilang beses mo na-meet pala? Ilang beses mo siya na-meet si Altenco? Maraming beses. Kasi yung bahay ni Noel Oñate sa Dasma, dun yung place na kunwari kakantahan, papakain si Noel, nag-i-invite ng mga tao, he loves to entertain. So yun. Yun. Yeah. So, palagi doon. Iba-ibang tao. Marami. Yung Noel Oñate, balikan natin, yun yung katuwang ni Tambahudas para linlangin ang mga constituents ng iba't ibang mga distrito para papirmahin doon sa charter change para maprolo o mapahaba yung kanilang termino, kung magiging successful yung kanilang charter change. So, with that, yung Noel Oñate, kasama siya sa USB. Siyempre. Biglang ganun. So, kasi nabanggit mo. So, balik tayo dun sa party. So, madalas nagpapa-party, nagkakantahan, di ba? Pag ganun ba, pag may party, laging may pulburo na nakahain? Oo naman. Kanya-kanya yan eh. Sabi ko kasi way of life. Di ba? Way of life. Ang territory nila yon. So, they're really doing it naman. Di ba? Sabi mo nga rin, kung ordinary people yan, di ba? Parang, hindi kayo parte ng gobyerno. Alam mo yon, hindi kayo corrupt. Parang you're just enjoying mag-party kayo habang buhay kahit hindi kayo umattend. Alam mo yun, hindi kayo pumasok. May magagaling kayong empleyado dyan. Pero, kapag nag-work ka sa government, tas then you're doing this, nangurakot ka na, nagsisinungaling ka, nananakit ka, wala kang pakialam. Did you see that? How di ba yung parang Human Rights Committee, parang yung KOJC, they don't care about KOJC. Diba? Tao din yung mga yan. At saka, mga pastor, mga, nag-share ng salita ng Diyos, tapos wala silang pakialam. Alam mo yun? Kaya sabi ko, kinikilabutan ako sa kahihinatnan nito. Kasi, nasa Bible din yan eh. Diba? Parang walang naghari-harian ang nagwagi. And once na pinabagsak ka ng Panginoon, babagsak ka ng todo-todo. And hindi ka na makaka-recover. Yun. Alam mo, naniniwala talaga ako dyan sa karma na yan eh. Kaya ako ang pamantayan ko sa buhay. Hindi man ako biblical na person at I don't go to church regularly. I think long time ago na ako hindi nakapunta sa church. But again, yan yung pamantayan ko sa buhay sa mga anak ko na you do good. Huwag kang gagawa ng mali, lalo na yung huwag kang mananakit or gumawa ka ng mali. Huwag kang gumawa ng mali laban sa iyong kapwa. At naniniwala talaga ako sa karma kasi sabi ko kakarmahin ka, no? Yeah. So, totoo yan. So, right now, I think kinakarma naman sila, yung mga pamilya ng Bangag. Kasi the fact na si Marcos Jr. at si Zatanas ay talagang addictus benedictus, pati yung anak, di ba? Yung mga anak na ang isa, congressman, di ba? Na legislators. Pero ni isa sa, for sure, sa engagement natin, right now, we're like 10,000 live viewers across social media. So, ni isa ba sa kanila hindi narinig ang Kati Binag na may revelation na ang Pagcor Chief ay addictus benedictus, ang First Lady, ang Presidenteng Bangag, ang mga anak. So, niho, wala sila. So, saan tutungo ang... Oh, go ahead. Sorry, di ba sinabi ko nga si Cordon Sanitaire sila? Like, they protect their cycle. Kulto. Kulto sila. Kulto ng mga Bangag. Oo. Kaya nga. So, yun kasi, you have, of course, may mga tao na nagme-message sa'yo. I know you don't have a lot of friends dahil yung iba, users, ginamit ka lang. Yeah. Diba? Pero ano yung impact ng community mo? Ano yung impact ng paglabas mo? Overwhelming. Okay. Super overwhelming. Sabi ko nga sa'yo kung yung basher ko, kunwari may basher,
mas maraming nagtatanggol. Alam mo, hindi ko makita, or maybe, takot talaga silang tirahin ako kasi mas nakakatakot kasi yun. Kasi baka pag the more ako nagbibigay ng names diba? Kasi na, yes. Binabayaran nyo to ganun ha. Kasi yung mga statement kasi, at the end of the day, palubaluktot. Alam mo, tsaka ang daming nagtatanggol lang sa akin talaga. And kapag talagang sabi ko nga, and maumay na sila, na kapag talagang yung Diyos, guided ka, hindi talaga mananalo yung kasamaan. Tapos, di ba, bakit sila naumay pag binabanggit yung Diyos? Siyempre, may evil sa katawan nila. Yeah. Nasasaktan sila. Baka masunog sila. Ano yun? Di ba, parang, Jesus, meron pa nga nagsiba, nakakaya ka, minumura ako ng minumura. Sabi ko, pagdadasal po kita. Talaga, ayaw mo na ignore na lang yun. In-ignore ko. Ako na lang ang gaganti sa kanila ng mga joke ng chinemes. Alam mo na ang favorite yan. Hindi ko naman sinagot. May paminsan-minsan lang yung kunwari sa akin. Siyempre, nag-worry yung mga supporters natin. Nag-worry sila, ma'am, baka magurgur ka. Ganyan, sabi ko, bago ako magurgur, sila muna. Kasi yung diba, papatirin sila ng Panginoon. Alam mo yon, maraming anghel dyan sa paligid. Pag maraming nagdadasal sa'yo, hindi ka matatamaan. Sila tatamaan, magbabounce pa. Ganun, naniniwala ako dun. Yes. O, diba? Alam mo, ang cute ko pa rin. Bad shot sila. Bad shot sila, cute. Diba cute pa rin tayo? Yan, very New York yan, very bangag. Very bangag. Okay. So, gusto ko na maging pulube. Ganun lang din yung magiging Gusto mo na maging pulube kung ganyan din. Okay. Nag-discuss na natin yung isang malaking revelasyon na ang pamilyang Marcos Araneta Romualdez ay mga bangag yan ang ikaw nag-discuss. But no, Nanda Romualdez, no, hindi pala. Ang Araneta Marcos lang. Kasi wala kang, tama ba? Wala kang na-witness na mga Romualdez na nakita mong nagpulboron. Like wala. Wala talaga. Wala. Sabi ko naman sa interview ko, even si Martin, hindi ko siya nakita. Pero na-meet mo siya in person? Oo naman, several times. Okay. Several times. Alam mo, I really liked him before. Okay. Kasi, na-meet ko siya, mabait siya eh. Hindi ko, nagulat ako. Front lang yun. Front lang yan. Walang mabait na magiging kasabwat ng mga kung ano-ano. I guess, you're right. Kasi, sabi ko kasi wala sa akin masamang tinapay. Feeling ko, pag mabait sa akin yung tao, magiging mabait sa akin. At saka, when you're matanda ka, kasi ganun yung paninindigan ko sa buhay. At alam nito, ni Boyon, ang away namin, hindi niya ako mapipigilan pag gusto ko yung tao. Pero, para lang hindi na niya pag-initan, kasi, hindi niya ako mapipigilan, pero pag-iinitan niya, iiwasan ko na lang. Ganon, no? So ako kasi pag-iibigan ko, pagtatanggol ko, even employees ko, yung mga empleyado ko, they know for a fact how I protected them, especially pag nandun sa mga restaurants namin, kung nagwawala and everything, I really protect them. May mga times na gusto isara yung restaurant, kasi hindi na raw kailangan. Ako, hindi ko masara-sara kasi ang dahil mawawala ng trabaho kahit na magbenta na ako ng gamit. Wow. Especially nung pandemic, that's what I did. Alam mo yun? Yun, minentain ko sila na sa abot na makakaya ko. Alam mo yun? Yeah. So, again, nakita na natin na talagang didedmahin tayo ng mga mainstream media at ng mga senador at mga kongreso kasi yun nga, mas pinili nilang humugot ng isang convicted at may life sentence sa katulad ni Guban. Pero balikan ko uli na noong January of 2023 ay pinatawag ng Committee on Ways and Means sa pamumuno ni Swan Singh ang walang iba kundi yung inappoint ni Liza Araneta Marcos na si Michael Ma at iba pang mga kasabwat nito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ay actually nakalagay yan dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. I hope mabasa mo na talagang si Michael Ma at ang ibang mga kasabwat ni Lisa Tanas ay pinatawag doon sa hearing ngayon. Ang pinag-uusapan doon, smuggling. Okay? Lahat ng klase, agricultural, pulburon. So, dead ba sila doon? Hindi nila pinatawag, di ba? Hindi nila pinapatawag sa hearing. Kinancel nga eh. Pero mas nagbigay sila ng time ng mga hinugot na preso. So, we're not gonna rest our case, okay? We will continue to fight. We will continue to fight.
But, Oo naman. but we all know na walang mangyayari sa ngayon dito sa mga mainstream media na ito. Kaya wala tayong asahan sa kanila. Just we Oo have to, naman. do the regular thing what we're doing right Yeah. now. I encourage you to speak up more, like every day. Talagang yung alindog mo sobrang tapang. And I admire you. The Filipino people really, they're grateful. Ako grateful ako sa iyo na hindi naman marami namang mga babaeng lumalaban. Andan si Doc Lorraine Padoy, andan sila, marami mga lumalaban. Gusto kong pasukin ang mundo mo. Yeah. Okay? Pasukin ko yung mundo mo nung nasa ex mo pa. Correct. Ano ba yung kinukwento niya, yung personalidad ni Liza Marcos? May mga naalala ka ba na during that time, alarming, na kinuwento niya? Dito Sorry, nawala ka. Ano yun? Sorry. Okay. Ano yun? Kathy, so, nung time na kayo pa ng ex mo na si TBF, for sure, for 10 years. Diba? Para kayong husband and wife niya na lahat ng kwento mo. Yeah. So, ano yung mga natatandaan mong kwento niya sa'yo patungkol muna kay Liza Marcos? Well, siya yung sabi niya na, kunwari, sometimes kasi I don't attend parties, diba? Siya lang mag-a-attend kasi nga, it's either nandun yung kids niya, nandun din yung ex-wife niya, tapos parang ako naman, respeto rin. Parang I don't want na lang to go there, parang hindi na kami pag-usapan. Alam mo yun, diba? Binibigay ko yun, kasi gano'n naman yung ugali ko, diba? Parang I have nothing to prove naman. Yeah. So, siya nagsasabi na, ano ba naman yan? Kahit sa party, yung mga bata ino-offeran. Alam mo, yung gano'n, sabi ko, ha? Ino-offeran ng polvoron. Sabi ko, seryoso ba yan? Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, may isang wedding na very, very close nila. Next time ko pa pang kinasal. Tapos, dun sa banyo, nag-o-offer sa mga bata. Alam mo, nakakalungkot. Kasi magulang din siya. Si Liza ang nag-o-offer? Si Liza. Okay, oo. okay. Yeah, so, nakakalungkot. Susulat ko lang dito napapangalanan mo sa susunod na interview. Yeah. Okay. Alright. Ay, so, trabaho din sa kanila Nasa Malacanang. Ngayon? Mukhang mayroon na akong clue. Okay, sige, tuloy mo yung kwento. So, sabi ko nga, di ba? Todo na natin to. Andito todo na natin. Di ba? Parang, pero ako, inaano ko lang. Hinihinay ko. Kasi syempre, in a way, naawa ka dun sa bata. Pero sabi ko nga, may marinig lang talaga akong pitik. Kasi may narinig ako na parang, seryoso. Anong year ang kasal? Anong year ang kasal? I-check ko ha. Okay. Pero inoferan ang mga bata. When you say mga bata, eto bang mga bata na inoferan ni Liza Araneta Marcos ng illegal na pulburon ay kilala mo ang mga bata? Or na-mention ba ni Tony Boy Florendo itong mga batang inoferan ni Liza ng pulburon? Hindi niya sinasabi. Kinuwento lang niya sa akin na, nako, nakakahiya talaga. Diyos ko. Sabi niya, ano ba yan? Nakakahiya. Yung nasa party. Hindi na bata, adult na rin. Kasi, adult na. Tawag niya lang mga bata kasi younger than him, okay? Yeah. So, sabi niya, Diyos, yan, inoferan din. Ano ba yan? Sabi niya gano'n. Nako, mali. Sumatawa siya. Sabi ko, uy, ano ba yun? Sabi ko, okay lang ba yan? Sabi niya. Siyempre, hindi. Parang lahat ng, siyempre, nandun din yung mga parents. Alam mo yun, nag-react din daw yung iba. Alam mo yun. Siyempre, hindi naman lahat sila. Alam mo yun nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi lang naman lahat ng kaibigan nila ginagawa yung ginagawa nila. Hindi rin naman yung kung paano sila kasama, is ganun din kasama yung mga kasama nila, yung kaibigan nila. Kasi mas marami dyan matitino, siyempre hindi naman nagdodroga. At alam naman yung maling ginagawa nila, di ba? So, itong wedding nito, masasabi mo ba kung saang church o ano ang venue? Batangas. kunyari ginigisa kita sa sa committee. Batangas. So marami mga prominente. Ito ba ay malaki mga negosyante? Ito ba ay nasa Office of the President? Oo naman. Etong nawala. Nawala ka, na-mute. Ayan, madam, nawala ka. Okay, okay. Okay, so hindi na kita muna pipilitin kung nawala si madam. Ayan. So, ayan. I will give you time, of course, to be ready to tell who they are, kung sino man yung mga kinasal na yan. So, ano pa yung mga naalala mo
nung na mga pagkakataon, yung syempre for 10 years hindi mo maalala lahat 'yon. 'Di ba? Oo, wait lang So, yeah. okay, sige. Okay. Keep sharing mga palangga habang wala si Cathy. Magbati-bati muna tayo sa ating mga palangga. Nagurgur na yata siya. Kasal ata, okay? So, kasal yan ni Gob. O, sa Batangas daw kinasal, mag-google na kayo. Sabi ni Belinda Channel, Maharlika, sana pag-usapan naman si Kerwin Esponosa. Balik droga. We'll talk about that. Sige. Ayan, madam. Ayan, sorry. Okay. Kasi biglang may tumawag. may sabi. So, ito ba yung wedding sa Batangas? Anak ba ito ng artista? Hindi. Mali yun, nag-comment dyan. Okay, mali daw palangga. Okay, so ano pa yung mga naikwento? Okay, ano pa yung mga naikwento ni Tony Boy sa'yo na patungkol? Total, we talk about hearsay witness. Di ba? Now, we're talking this part na to is a hearsay witness. Kasi ikaw, hindi mo siya na-witness. Ayon lang kay Tony Boy. Alright? Yung na-witness mo, napag-usapan na natin unless kung meron ka pang gustong i-reveal. So, itong hearsay. Alright? Ayon kay Tony Boy, ano pa yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Marcos? About the pulburon. Or about the tsakchakan. Ay, kasi, natawa ka. Hindi, kasi may nakarating sa akin na information, I don't know kung napanood mo, na may PSG, yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. Yun lang daw pala ang palabas nila, pero intentionally, by accident, ay ayon sa aming source, ay talagang tinarget yung buhay niya. The reason why, nahuli niya si Zatanas at yung PSG na nagtsuktsakan sila dahil sila ay bangag na bangag. So sa iyo, kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo Papasukin ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may naikwento ba si TBF na like pulburon? Aside from that, na nag-offer si Lisa ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa Tsuktsakan Blues or 4G or, swing? Well, swinger, yeah. Yung parang, swinger, right? Sa kaalaman ng ating Yeah. mga kababayan, okay, hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboroni. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang kwento? Kasi may nakarating sa akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Hindi lang si Liza Tanas. Liza Tanas. Hindi lang, even then, like, may naging girlfriend siya, tapos yung isa. Si Tony Boy. Tapos girlfriend din ng isang malapit niyang kaibigan. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya, nagchuchuktsakan sila. Tapos yung girlfriend din niya, nagchuchuktsakan. So pero sabi niya sa akin, alam. They know it. Yeah. Akala nung girls, hindi alam ng boys. Pero yung mga boys alam. So they play. You know what I mean? So siguro yung mga source, yung source, alam ko si Pastor Kiboloy, sinabi niya yan dati nung bago siya nawala sa limelight kasi hinahunting siya ng mga bangag. So, si Marcos Jr., may naikwento ba o na-witness ka na, for sure wala kang na-witness na nagsiswing sila kasi hindi ka nila isasama. Wala. Hindi ka nila isasama. So, pero nakwento ba? Hindi ako sasama. So, naikwento ba? Ang sagwa. I know. Ay, hindi ka naman bangag. So, definitely, the fact na inoferan ka ni Lisa, hindi mo tinanggap, ay, hindi ka talaga sasama. Pero may naikwento ba si TBF sa'yo na about swing with Bangag Jr.? Ako, hindi si Bibi, si Bangag Jr. Hindi siya talaga. Pero yung asawa niya, yes. Pero oh my God. Classic lang. Kasi to be honest, I don't wanna, parang ayoko siya talaga na ma-experience ulit or makita or anything. Kasi nga, I have bad experience with that, diba? Ayoko nga ng drugs and everything. Kaya nga sabi ko sa'yo, they hate me to the core, I guess, because I don't do it. Sinabi naman niya sa'yo, di ba, ni Lisa, na why are you here? Why are you here? Yeah, why are you here if you're doing the pulveron? This parang is only for... Siyempre, that time, di ba, here ka kasi Marcos, yung parang ganun yung thinking ko, di ba? Alam mo yun? Okay. Let's focus on that. Let's make it clear. Kasi alam mo, yung one thing I like you, na
even though I'm trying to push you to tell something na, kasi gusto ko ma-extract yung mga sinasabi mo. Pero yung sinasabi mo lang kung ano yung na-experience mo o ano yung narinig mo. Of course. Gusto kong klaruhin yan. Walang naikwento sa'yo si Tony Boy Florendo na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipag-tsuktsakan sa, sa iba't ibang mga girl lalo during their bangag moments? Wala naman siyang naikwento sa akin noon. Pero, ang isa lang nakwento niya sa akin, nagka-girlfriend, something like that. Yun ang nakwento niya sa akin. So, yung ba yung ting, 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 ting? So, yun yun. Alam mo, I like this interview. Alam mo kasi, nakaka-stress yung ginawa nila. Gusto ko i-lighten up tong interview na to. Ting, 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 ting. So, tama yun. And fairness, maganda si ting, 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 ting. She's beautiful, diba? I don't know her personally. Okay. But, those are the, like any other couple. Syempre, 10 taon din naman kami nagsama. Tsaka, inseparable kami yan. Okay. Alam mo yun, pag lumalabas ako ng bahay, after 15 minutes, sumusunod na yan. Diba? Pag nabasa mo in love ang lolo mo sa'yo. Pareho naman kami. Inaamin ko naman yun nung kami. Talaga naman, diba? Hello, hindi naman ako tatagal eh. Yeah, hindi ako mag-TTS. Alam mo, binalikan ko yung mga Facebook post mo, You were so in love together. You looked good together. Kaya meron ka mga doon na pa forever. Sabi ko, nawala na yung forever. Alam mo, may nagsabi kasi ganun kasi yun pag in love ka, di ba? May nagsabi sa akin, since huwag ilalagay forever, malas siya. Sabi ko, bakit? Basta huwag ilalagay forever. Lahat na nagsabi ng forever, hindi naging forever. Kaya buti na lang pala ako, hindi ko nilagay yung forever. Huwag mo lalagay still. No. But, diba? So, okay, balik tayo dito kay Liza. So, clear tayo na walang naikwento si TBF na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipagpalit ng grupo, Tsuktsakan Blues. Pero si Liza talaga meron. Kilala mo yung binanggit na personalidad na katsuktsakan niya? Hindi niya nabanggit sa akin. Okay. Pero may ibang nagsabi lang. Pero syempre, parang sinabi lang mas gusto ko pag sa kanya nanggagaling. Hindi ako kasi naniniwala pag sabi-sabi ng ibang tao. Ganun kasi ako. Sa kanya lang. Okay, Mrs. Binag. Miss. Ay, Miss pala. Sorry, sis. Okay, Miss Binag. Sa korteng ito, maalala mo ba kung ano o saan exactly sinabi ni TBF sa'yo yung time na yon? Kung matatandaan mo kung anong taon, saan kayo ni Tony Boy, nung sinasabi niya sa'yo na si Liza ay nakipag-swing o tsuktsakan? Actually, after nung namin, kasi di ba may restaurant kami, after, hindi ko matandaan ng year, pero, nag-invite kami ng couple of people, tapos parang, nagkikwentuhan lang, tapos yun, kailangan, i-check ko nga kung kailan yung pumunta si BBM sa restaurant ko. May picture kasi yun may time yun sa phone mo. May time yun, okay. Then, i-check ko yun. Tapos, dun yan, nagkikwentuhan lang kami. Yun nga, yung sabi ko sa'yo, yung pinag-usapan namin na hindi siya people person, tapos sinabi nga ni Tony Boy na hindi siya bagay maging politician, napipilitan lang, yung ganyan. Kasi nga, umiiwas sa tao, di ba? So, tapos biglang nakainom kasi si Tony as usual. Nakainom lolo mo? What's new? Diba? Tapos nagkwento siya sa'yo. Ako may in a way, may pagka-ignorante ako sa mga ganyang kalokohan. Yun, in a way, diba? Hindi naman ako perfect, diba? So, parang, di ko pa nga alam ano ibig sabihin ng swingers that time. Paano niya kinuwento sa'yo? Paano niya dineliver kung matatandaan mo? Sabi niya, yan. Ewan ko lang, hindi naman maganda, pero... Kasera rin lolo mo, no? Talaga, no holds bar yung bibig nun. Wala talaga. Paggalit, in fairness dun, paggalit siya sa'yo. Yun lang. Ano ang sabi niya, yung babae niyan? May pagkasinungaling yan, paggalit din sa'yo. Parang dagdag power din siya. Pag-visit ako nga diba? So, niya, dinidescribe niya si Liza Canas na, yung babae niyan, hindi naman maganda. Okay, hindi ko alam anong meron. Tapos, mahilig. Yun, mahilig. Yun ang sabi. Hindi niya ba sinabi mahilig sa tsuktsakan? Kasi pwede ka namang mahilig sa pulburon o mahilig ka sa
soft toy. Hindi kasi, kapag magaganyan na siya, uy, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano yun? Sabi niya. Tapos tatawa na yan. Tatawa lang siya. Kasi lasing siya. Yeah. So, kasi ako may nakarating sa akin na information na may certain DAZA, okay, nakarating sa akin. Actually, binasa ko yun sa, sinad sa akin ng random person, na may certain DAZA na sobrang ganda-ganda niya, mag-asawa sila, tapos nahuli niya, ito si babae, nahuli niya yung asawa niyang si Mr. Daza, I don't know, hindi ko lang alam kung sino ang pangalan, na nakipag-tsuktsakan kay Liza. Alright? Nagtsuktsakan dahil pareho silang bangag. So, nang nahuli ni girl, hiniwalayan niya itong si certain Daza, kaya hiwalay sila ngayon. Ang ganda-ganda ng girl. Pero, hanapin niyo na lang, Google niyo na lang dyan kung sino yung Daza na naghiwalay. So, my question is, imagine mo, may nakarating sa akin information, tapos may nakarating din sa'yo. Hindi ba nabanggit ni baka iisa yung baka iisa yung scenario? Hindi ba Daza yun? Certain Daza? Yung kinakwento ni TBF? If I'm not mistaken, katunog din yan nung ting-ting-ting-ting mo. Oh my God! Oo. Katunog din natin. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabi ko nga na nag-question sa akin. Tapos parang, nakalimutan ko, nasa isang grupo kami. Kasi pag umiinom sila, alam mo yung mga lalaki, mas chismoso pa sa babae. Sobrang chismoso. I know. Alam mo, akala natin na ang babae marites. Hindi. Mas marites yung mga lalaki. Kita mo yung mga basher dyan, yung mga trolls. Kaya puro lalaki, di ba? Puro sila lalaki. So, malalaman mo doon na talaga iba yung pagpapalaki sa mga kalalakihan. Iba yung kanilang hormones. So, okay. So, kasi gusto kong balikan yung Onyate kanina, no? Dahil may nag-text sa atin na galing sa aking Boljak, I think, ang dami talagang nakakakilala dito sa mga tao ito na sinasabi mong polboroni. So, ilang beses na ikwento ni TBF sa'yo na si Liza ay nag-alok ng pulburon sa mga bisita doon sa kasal. May pagkakataon pa ba na naikwento niya sa'yo na nag-aalok talaga siya ng illegal na pulburon? Oo. Maliban doon sa wedding? Dalawang beses lang. Ano yung isa? Polo Club ata. Polo Club ba? Polo Club. Ano ang event? Polo ano ang okasyon? Hindi ko matandaan. Pero dalawa. Pero yung talagang talagang yung natatandaan ko yung sa isang wedding. Wedding sa Batangas. Yung wedding. Kasi talagang, in a way, kasi the time hindi na siya masyadong gumagamit. Alam mo yun? So pag normal, parang, so, your partner, right? You're talking about your partner. Hindi na siya masyadong gumagamit. So, hindi yan uuwi sa akin ng alam mo yun. Siyempre galing siya doon. Hindi siya sa akin uuwi ng bangag siya. May tama siya. Magpapalipas muna siya. Kasi talagang hindi ako matutulog katabi niya. Hindi talaga. Kasi di ba amoy kulog, sorry. Amoy kulog kapag ikaw nagsabi yung amoy baktol. By the way, ano nga ba yung baktol? But anyway. Body odor. Body odor ba ang baktol? Then bad breath. Yan. Oo, kasi lumalabas. Sweat a lot. So, tututok ako doon sa Polo Club. Ano yung mga naalala mong konti doon na si Lisa ay ng alok? May naalala mo siya hindi, di ba? Hindi. Wala, sinabi lang yan. Ginawa din niya yan dati sa isang birthday. Sabi niya sa if I'm not mistaken. Grabe, imagine mo, Miss Cathy, itong mga taong ito, nakakalusot sa batas. Di ba? Natatakasan nila yung batas even before their presidency. Yeah. At yung mga maliliit na yung mga nagpo-push or mga gumagamit lang, madalas nasa kulungan mo makikita Yung mga nahulihan lang ng isang pakete, ganyan, nasa kulungan. Pero itong mga ito, sumisigaw na ang iyong pwede ka nilang i-cross-exam katulad ng ginagawa ko sa'yo, yung mga testimonya mo, and they have all the power, the money of the taong bayan, but they're not doing it. So, ayon sa aking source, alright, na itong Noel Onyate ay talagang ito daw ay heavy user ng pulboronic at parang drug den yung kanyang bahay at doon nagpa-party at naghahain ng buffet, pulboron buffet. Is that true, Miss Cathy Binad?
Ang alam ko, karamihan sa kanila gumagamit. Yun ang alam ko. Doon sa bahay niya. Ang alam ko. Ilang beses ka, kung sinasabi mo yan, ilang beses ka nagpabalik-balik sa bahay ni Noel Oñate. Oh, wow. Maraming beses. Kasi mas una ko siyang nakilala kaysa kay Tony Boy. Doon ba sa bahay ni Noel Oñate, na-meet mo ba? I mean, nakita mo ba si Marcos? Kasi ang pinaka-star dito, ng Pulburon Star, bigyan natin siya ng title. Ang pinaka-Pulburon Star dito, yung mga nakaupo, syempre. Actually, yung ex mo, you know, just so happened na ex mo siya, kaya napag-uusapan natin siya, di ba? So, may pagkakataon ba na si Marcos Jr., si Anton Lagdameo, at si Liza Tanas na na-meet mo sa bahay ni Oñate na they're doing the pulboronic session? Hindi ko sila nakita doon. Hindi mo siya nakita Hindi ko nakita si BBM. Oo, never. Never mo siya nakita sa bahay ni Oñate? Hindi mo rin nakita si Liza sa bahay ni Oñate? Hindi. Ang tanong mo, di ba, kung nagpulburon sa bahay ni Yeah, kung nagpulburon. Hindi ko nakita ang nagpulburon. Na-meet ko one time. Okay. Susundutan ko yung tanong. Hindi mo nakita nagpulburon, pero may pagkakataon ba na nakita mo siya doon sa bahay ni Oñate? Oo, isang beses lang. Sino doon? BBM, tsaka si Liza. Isang beses lang. Okay. Dumaan kami. Okay. Tapos, mabilis lang kami nun eh. Kasi parang masama pakiramdam ni Tony Boy. Something like that. Yeah. So, hindi ko sila nakita ang nagpulburon, pero na-meet ko sila doon. Nakita ko sila doon. Nakita mo sila doon. Nag-usap pa kayo, nag-say, nag-hi, nag-hello, wala. Maraming tao. May tao, may mga. Pero alam mo, na majority of the mga bisita doon sa bahay ni Oñate, nakasabwat ni Tambahudas, dito sa charter change na yon, na gusto nilang isulok, ay talagang ito ay ginagawa nila doon sa bahay na yon. So, tama kasi itong informer natin. Oo. Tama naman. Tama. Sabi nga, alam mo, Marlica, may tumawag nga sa akin, sabi niyang gano'n na, okay lang ba sa'yo? Parang, you're burning bridges, parang, di ba, parang, kaibigan mo din sila. Sabi ko, ha? Talaga? Sabi ko, kasi hindi ko siya naramdaman. Sabi ko, bago nila ako ipag-kill na kaibigan nila ako, nung time na humingi ako ng help to settle everything, natigilan yung ginagawa sa akin. They don't care kahit gaano ako babuyin ng mga kaibigan nila. So parang sabi ko, tas ngayon kaibigan ako. Sabi ko kasi may tendency na sabihin ko kung ano yung story na alam ko. Sabi ko ako, sabihin ko lang naman yung gusto ko eh. I mean, sasabihin ko yung hindi gusto ko. Sabihin ko yung ano yung katotohanan, 'di ba? You know, sabi ko nga you will never imagine yung trauma na inabot ko. Yung may time ayoko nang bumalik ng Pilipinas. Alam mo 'yun, na may time na kung wala akong anak, gusto ko nang mamatay. Kasi parang sakit lang. 'Di ba na parang, my God, 10 years. Tapos bababuhin ka lang. I sacrifice so much. Like lahat ng insulto, tinanggap ko. Tapos pinagtatanggol ko siya kahit tingnan niyo yung Facebook ko, how much I adore and everything. Tapos, yung mga taong you thought, konti lang kasi nga, you thought na may edad na, mga lalaki, may edad na mga babae na akala mo na tutulungan ka, bibigyan siya ng wisdom. Hindi. Nagpa-party lang sila, nag-e-enjoy sila, na parang pinagtatawa na nila ako, tinitake yung side niya rather than kalmahin siya. Alam mo yan, ang hirap kasi parang sabi ko, wag na nga lang ako, yung mga anak ko. Diba parang tuwan-tuwa sila pag binubuli ako. Diba sabi ko nga sa'yo, kung nagawa nila yan, makakapag-pull out sila ng bilanggo. Bilanggo. They did it to me. Like yung wala ako dito sa Philippines, di ba sabi niya kasi binawian ka ng gamit. Hindi po yun. Prinsipyo po to. Yung parang, ibibigay ko naman eh. Huwag niyo akong bulihin, huwag niyo akong gawa ng story. Di ba? Parang, yung sa akin, yung
yung mga cars, pinorge nila yung signature ko, yung IDs ko, alam mo yon, At binenta nila yung kotse without me. Para sa paparosahan. Yeah, I'm filing a case actually now. You know, isasabay-sabay ko yan. Meron na akong abogado with that. So, okay, good. I'm filing a case. Kasi even yung, kahit sabihin mong, okay siya bumili. Pero the fact na kahit lang magdoktor or mag-falsificate ng public document, it's a crime. It's like falsificating or it's like fabricating crime. Oo, exactly. Katulad na yun, yung ginagawa nila kay sa mga Duterte, fabricating to eh. Nagpapalabas sila ng preso. So, you know, by saying that, talagang yung pattern, this is really very bangag. Yeah, sabi ko nga sa'yo, di ba? Parang, ang mahilig sila mag So, gusto ko lang, I'm sorry to hear your story, I know you're a fighter. At yung pinaka nang-bully sa'yo dito, ang Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Siya yung first, yung unang-una pa lang, hindi ko alam saan nanggagaling yung galit niya, yung bago pa kami ng shooting niya, hanggang sa huli. Yung sabi ko nga siya, ginawa niya ako ng istorya, kaya nagalit sa akin yung mga tao. Then, nagtuloy-tuloy yan, siya yung nag-cause kung bakit galit. Kasi isipin mo ha, Marlica, hindi ako lumalabas, hindi ko nakakasama tong mga taong to. Ba't sila sa akin galit? Hindi ako lumalabas eh. Di ba, ba't kayo magagalit sa akin nung ginawa ko sa inyo? Di ba? Tapos ngayon, magagalit kayo sa akin kasi I'm speaking my truth. Have you ever, hindi kayo ako eh. Hindi nyo alam yung sakit na dinaanan ko, tsaka yung nakikita kong mali na nangyayari ngayon sa bansa natin na ginagawa niyong laruan yung Pilipinas. Di ba na parang, sige, kaya namin to. Eto, kaya namin gawin. Yun ang parang ginagawa niyong laruan ang mamamayang Pilipino. Binababoy niyo eh. Alam mo yung parang yun eh, parang ginawa nila sa akin, ngayon ginagawa ng pangkalahatan. Kasi they feel so powerful. Alam mo yun? Alam mo, recently, nag-uusap tayo, nakilala natin yung isa't isa, you tell your stories, sabi ko nga sa'yo, mas matapang ka sa akin. In terms of pinagdaanan, di ba sinabi ko sa'yo yan? And I cried, sa mga alam mo, bira akong umiyak sa live ko kasi I want to show people na I'm strong. Pero, gusto kong balikan, kasi may nagpapatanong nito sa akin. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na, na asundutan yung tanong doon. Pinapatanong ng ating mga viewers, nung binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon, yung una, sinabi niya, kung kailangan mo lang ng, chuk-chak, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya, which is your partner. So, gustong tanungin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto kanyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Alam ko yung mga iba dito, hindi yun narinig. Kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang babae. Sorry po. Yeah. Masakit sa akin na, you can talk about that later dun sa unang nangyari sa'yo. Pero, nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, biktima ka ng rape. Then, now, etong mga taong ito na, like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot, ba't talhin mo kami dun sa moment na yun? Ano ba nangyari talaga dun? Yung kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nung may nangyari sa akin, na-rape ako. Siya, parang feeling ko wala na magseseryoso sa akin. So, whoever is there, parang, mahal ako nito. Parang, sige, pagsisilbihan ko to. Parang iyan na yon. Parang slave. Alam mo yung ganun. Diba? Kasi iniisip mo na, wala na eh. Wala na magsaseryoso. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit i-kalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari sa akin, na
na-shock ako. Kasi di ba parang, hindi mo ina-expect. Na parang, yung parang you respect them, then you thought, edukado, and itschuhin niya. Tapos parang, nag-CR ako, tapos sumunod siya. Tapos tapos yun na, bigla lumabas ako, bigla nagulat ako, hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos naitulak ako. Alam mo yun? Parang, ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? Wala, sabi lang niya sa akin, come on, Cathy, come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, Sabi ko, no. Sabi ko, tulak ko siya. Tapos, sobra siyang lasing eh. Sobra siyang bangag na lasing. Hindi ko na maintindihan kung more on lang eh. Hindi ko alam kung, kasi kapag kunwari sobra kang high, dapat gising ka eh, di ba, sa cocaine? Hindi, alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So, nakakakilapot. Kasi, paano ka nakatakas dun sa, di ba, tinulak ka niya, oh, come on, Cathy, I know you like it. You like kasi it. Kasi yung CR na lalaki, hindi siya nasasara. You saw me sa CR. Okay. Kasi yung flooring ng restaurant ko, it's all wood. So, pag may maglalakad, maririnig mo. I think he's so sensitive kasi nga, di ba, pag ganon, di ba, parang narinig, natulak ko siya eh. Tapos I run. Tapos hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Tapos napaupo lang. Kasi nag-recall eh. Alam mo yung bumalik yung lahat. Yeah, I know yung flashback. Yeah. Oo, parang, tapos na to eh. Ngayon pa bang matanda na ako? Nangyayari to ulit. Kaya nga ako, parang, sabi ko talaga, I promise myself, pag nangyari to sa anak ko, hindi ko talaga mapapatawad. Papatay talaga. Yung ganun ka. Yung ganun as a mother. Oo, tapos kaya nga, for the longest time, parang wala akong, may mga nakaalam, taga Davao din yan. Tapos konti lang. Tapos close din sa amin. Tapos hindi ko makwento. Kasi, pinoprotect mo din siya, di ba? Kaya nga, ang sakit-sakit sa akin nung naghiwalay kami na ako pa yung pinsama, na ako yung maraming masamang experience. Teka, nakwento mo to kay Tony Boy, di ba? Sabi niya, nakwento ko. At ang sabi niya, hayaan mo na, ano ba yung sabi niya? Sabi niya, hayaan mo, lasing lang yan, tsaka sabog lang yan. Sabog lang, oo. Oo, ganun yung niya sa akin. Kasi lasing din siya nun, tsaka, taking. So, hayaan mo na, sabog lang yun. Sabi ko, baka hindi ka nakilala. Sabi ko, paano niya ako hindi makikilala? Hello. Tapos hindi nga lang first time, in front of other people, talagang sinabi niya, Cathy alam mo naman, malapit lang yung bahay natin. Di ba, malapit lang yung bahay natin. Kapag hindi na kaya ng tito. Oh my God. Andyan lang ako. Di ba, parang, mali. Paano ka nag-heal or nag-recuperate dito sa experience na to? Siyempre, kung, di ba, normally, kapag ganitong nangyayari sa isang babae, iiwasan mo yung taong yun or it's either you file a case against him. Right? Did you ever think na mag-file ng case against him or paano mo, for sure, hindi mo pinurso yun, paano mo iniwasan? Iniwasan mo ba siya tuwing pupunta siya rin? Kasi kamag-anak niya to eh. They always go, di ba? Yeah. Sa house niya, sa bahay niya, sa restaurant. Parang, civil ako, pero ayoko talaga to be around him. Ayoko talaga. Parang, do you think alam to ng wife niya, yung mga ginagawa niya? Ang alam ko na may pagkababaero siya. Ang alam ko, hindi lang kasi ako yung naganito niya. Yun ang alam ko. Kasi nung, yung may nagtatrabaho sa kanila, dating nagtatrabaho sa kanila, nagkwento din sa akin. So, sorry naano ulit ako. Alam mo, ayaw ko na kita tanungin, mga kababayan, ayaw na kita tanungin doon sa first na yung victim ka ng rape kasi napag-usapan mo na yan, ayoko nang masyadong masakit na memories, I know we're gonna cry together. Pero doon sa mga palangga, nandun po yung revelation ni Miss Cathy sa third floor studio. Panoorin nyo, nandoon yun eh. Kaya nga na-shock ako na you're very spontaneous. Habang pinapanood ko to, di ba we talked about it, na ang sabi ko,
parang I'm not ready for that, yung revelation mo. Parang yun ang sabi ko sa'yo, parang napakasakit yon. Ako as your friend, na sabi ko, ikaw, we can talk about it, but when you're ready. Kasi ayokong bumalik yung flashback ng mga pangit. Kasi di ba usually, I don't know, mag-a-agree mga kababayan natin, yung mga pangit natin sa buhay, na experiensya, pinipilit natin kinakalimutan, and we moved on. Di ba? So, alam mo, sabi ko nga, yung na-rape ako, hindi ko na iniiyakan kasi I have a beautiful daughter. Iba kasi yun, kasi alam mo, yung experience ko kasi ganito, yung parang, yung na-rape ako kasi wala akong relationship. Okay, naintindihan mo? So you're willing to talk about it again? Okay lang sa'yo? Yeah, parang yung explain ko lang kung bakit. Okay, sige. Pag pinag-usapan natin yung na-rape ka, sa nangyari sa akin with Anton. Kasi, yes. The reason why hindi ko iiyakan yung na-rape ako, I don't have a deeper relationship with that person. Wala kaming relasyon, as in, hindi kami parang Tony Boy and me. Nagigets nyo? So yes. Parang walang emotion, walang feeling. So parang, okay, then I never had any boyfriend. So hindi ko pa alam yung format nung paano ma-in love. You're young. You're like 18, going 19, yeah, di ba? Oo. Yeah, 19 and these people ako. Also, Kathy, di ba? They're all from the powerful family din, di ba? So then, after that, so parang ako, mas madali ako makamove on with that. Kasi nga, wala kang investment ng emotion, ng feelings. Pero yung kay Tony Boy, tsaka kay Anton, kaya ako umiiyak. Kasi, I trusted a person that I love, then I thought I'm safe. Tapos, pagtanggol ka. Yeah. Oo, pagtatanggol ka na Kaya, minsan nga yung parang minsan pumasok nga siguro, hindi ako nire-respeto ng mga barkada din ni Tony Boy. Baka ginawa niya rin ako ng story na, natikman ko yan or something. Naintindihan mo? Yes, kung ano yung tumatakbo. Just imagine 10 years, ganun yung utak ko. Well, I think they can, baka, kasi if they can fabricate a crime, they can fabricate a simple story like that. Yeah, they did that to me. May lalaki ako. Diba? Yung chismis pa nga sa akin dati, ang naging lalaki ko, si Mike Toledo. Hiyang-hiya ako dun sa mama. Diba? Like, may pati Pacquiao. Oo, pati Pacquiao. I worked with Pacquiao. Parang sabi ko, wala nang maibabato sa akin. Parang bato niya na, durog na ako. Sabi ko nga, diba, yung interview ko kagabi, you need to be broken and you need to die for you to be reborn again and be stronger than ever. That's what happened to me. And I think, yun nga, divine intervention. I guess God asking me to do this now because to redeem myself na, okay, Kathy, kailangan mong daanan to, gawin mo to lahat for me. It's like, di ba? Nasa Bible yan. Yeah. Remember I told you, sabi ko, I like you. Gusto ko makapagkaroon tayo ng regular na chikahan about life, yung hindi about politics. So gusto kong makilala ka pa ng tao, di ba? Sabi ko nga, just be active, tuloy-tuloy yung laban. Pero, yung story mo kasi, it's really irrelevant dito sa issue ng droga. Yes. But you have to tell your story, your personal experience, para maunawaan ka ng tao. So, hindi natin pwede kasi iwasan hindi tayo pwedeng lumaktaw. Di ba? Hindi natin pwedeng laktawan yung kwento mo. So, kaya natin na pag-uusapan to, yung eksperyensya mo. Pero if you talk about pag pinatawag ka nila, kinasuhan ka man, sa korte man ito, sa kongreso, sa senado, ang issue dito, yung you as an eyewitness. Yes. Not as Kathy na in love, na budol, na minaltrato. Well, actually, issue ng gobyerno yan yung abuse. Violence against women. Violence against women, yes. And children, Bausi, diba? Then, diba? Then, second to that, yung may nagsasabi sa akin ng mga, kasi hindi ako nagwa-watch ng ibang vlog or kapag negative or like anything. So, parang may nagsasabi na wag natin iligaw, yung corruption, okay naman yung statement ni Kathy, ganyan siya.
Hindi ho eh. Kaya nga lalong kurap. Kasi nga, drug addict. Di ba? Mga user po. So, wag nating yun. Wag nating i-neglect yung sistema na yun. Kasi nililit tayo ng mga grupo ng mga durugista. Diba? Yung yung kanilang defense na bakit paniniwalaan ng isang Cathy na nagkaroon ng ex-boyfriend na kasama doon sa Baltis 5 that older than him. Mga ganon yung mga tira which is really irrelevant. Hindi naman yun ang issue doon. Nakita mo si Marcos Jr. na nagka-hangout na iyong ex-boyfriend and also si Lisa ay mismo inabutan ka. Pero, again, ayaw nilang pag-usapan. Pero sa halip, itong mga taong ito, sa Kongreso, Senado, o mga circle, sa politika, ay gusto nilang tirahin yung personal experience mo. Yeah. Alam mo ako, mas naaawa ako sa kanila. Kasi, parang, how I wish hindi mangyari sa kapatid nila, sa anak nila. Baka hindi nyo alam, nangyayari na rin, hindi lang nagkikwento, di ba, sa mga babae sa buhay nila, di ba? Doon ako. Kasi ganun ako, hindi ko pinwento sa family ko. Tinago ko. Kasi pero di ba, alam ng anak mo, di ba? I really admire your daughter. Nakausap ko once yung daughter mo. And sabi ko, itong batang ito, very strong woman. Yeah, fine young lady, So, napakaganda kasi sa kabila ng pinagdaanan mo na, sufferings, but still you stand tall, you stand beautiful, and, fighter. Yun naman ang kailangan. Hindi naman, sabi nga once na madapa ka, kailangan kang bumangon. With your experience na grabe, nasabi mo nga may mga time na gusto mo nang gurgurin ang sarili mo, well, I'm glad dahil nagabayan ka ng Diyos, nagabayan ka ng mga pamilya mo to stay strong. Yeah, nawala na si Cathy, nagurgur na ng internet. Anyway, so grabe, grabe yung mga revelation. At tapos ang style nila dyan, in case na ipatawag si Miss Cathy sa Senate, sabi ni Kuya Cha, hearing ang gagawin nila, hahanap sila ng mga kasinungalingan. Okay? Wala siya. Okay, sabi ni Angel Twins, guys, as you said, Miss Cathy, we remember the devil always go and victimize beauty, not to ugly. Kaya lakit tayo na may mga nget pa, sabi ni Palangga. Okay, may kasabihan ng one a binibini, always a binibini.